Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. EPWC, expose those who contradict. Muli po tayong maglalantad ng mga aral na salungat sa banal na kasulatan. At muli ay tatalakayin natin ang aral ng Iglesia ni Cristo hinggil po dyan sa mga kapilya. At katunayan dito ay patuloy silang bumibili ng mga yung Mormon Church na nabili nila, tapos siya ang Roman Catholic Church building, yan naging Iglesia ni Cristo rin, tapos simbahan ng Tacoma Church of God, Lutheran Church. So, sa madalit sabi ay namimili sila ng mga simbahan, ng mga reliyon. At pagkatapos ay gagawing Iglesia ni Cristo o simbahan ni Cristo o Church of Christ. So, dito makikita natin na bakit po ba nagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng mga kapilya? Ano ba ang dahilan? Ito ba'y utos ng banal na kasulatan? Iniutos ba ito sa kasulatan? Meron ba tayong mababasa na nag-utos si Abay Yawa na magpagawa ng templo? Meron po ba? Wala ho eh. Ngayon, ang ginagamit po ng Iglesia ni Cristo dyan ay yung regarding po doon sa yung mga alagad na di umano, sabi doon sa Gawa 2:46. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan. So, yan ang kalimitan nilang kukuning talata para patunayan na talagang ang templo ay nag-i-exist. Yan templo, yan simbahan, church, iglesia. Maliwanag po yan Iglesia, church, simbahan. Ngayon, alin bang templo yan na pinupuntahan ng mga alagad noong unang siglo? Yan po yung templo ni Herodes na dakila. At baka ho yung iba ay akala nila ho ay ipinatayo yan ng mga alagad para puntahan. Inabutan na nila yan. Yan ho ay templo ng mga Hudyo, kumbaga. Yan. So, sa madalit sabi ho, sa kasulatan talaga ay wala tayong mababasa na nagpatayo ho o nag-utos siya na magtayo. Kasi tinanin niyo si Esteban nung panahon na siya ho ay nangangaral. Ito yung nasa Gawa 7. At ang talata ho ay 47 patuloy. Datapot iginawa siya ni Solomon ng isang bahay, bagamat ang katas-tas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo niyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o anong dako ng aking kapahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay nito? Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisilangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propetang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang at kanilang pinatay ang nagpapahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsistanggap ng kautusan ayon sa pangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ginanap. Ito ay mga Hudyo. Yung pinangangaralan dito ni Esteban. Yan. Para mas maintindihan natin na maliwanag naman yung sinabi ni Esteban. Sabi niya, bagamat ang katastasan ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay na gaya ng sinasabi ng propeta. So yun po pala, na hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng kamay
ng mga tao. Bakit ho patuloy ang Iglesia ni Cristo sa pagtatayo ng mga bahay, sambahan, kapilya, simbahan, iglesia, church? Ano ho ang dahilan? Utos ho ba ito ng Nebayahawa na mababasa sa kasulatan? Wala akong utos. So, kaninong utos ho yan? Utos ho yan sigurado noong founder nila. Pero sa kasulatan, wala ho. Ibig sabihin lamang kung wala ho ito sa kasulatan, ano ang nangyari? Bawal ho kasi magdagdag sa kasulatan. Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas. Kung ano yung sinasabi, dapat yun lamang. Kung walang utos na magpatayo ng simbahan, kapilya, moske, sino nag-utos? Di ba? So, ibig sabihin, wala palang saysay yung pagpapagawa ng mga relihiyon. Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Mormon, Seventh-day Adventist, wala pala hong saysay yung pagpapagawa ng templo, kapilya. Wala. Kasi wala naman hong utos doon sa sulat ni Pablo, 14 na aklat yun, ni isa, wala ho tayong nabasa na nag-utos si Pablo doon sa mga kapatid na pinangaralan niya na magtayo kayo ng templo. Inihula na ho ni Yahweh o nung Kristo yung templo ni Herodes na mawawasak. At nangyari ho yan noong 70 AD. So maliwanag ho doon na pamula ho noon, wala naman siyang iniuutos. Yung mga kapatid ay nagtitipon sa mga bahay-bahay. Hindi ho sa templo. Hindi ho sa templo na katulad na nangyayari ho ngayon. Di ba? Kasi siyempre, nung muwasak na yung templo doon sa Jerusalem, wala na pagtitipunan. So, bahay-bahay na ang pinagtitipunan nila. So, dito makikita natin na ang aral ng Iglesia ni Cristo ay salungat sa banal na kasulatan. Bakit salungat? Wala ko kasing itinuro wala akong itinuro. Kaya maliwanag ko yung sinasabi ni Esteban. Ang templo na tinutukoy ay yung templo, yung katawanan ng mga banal. Hindi ho siya nananahan dyan sa mga templong na ginawa ng kamay ng tao. Siya po yung mananahan doon sa templo o doon sa katawan ng tao na mga banal. Doon siya mananahan. Diba? Unang Korinto 3:16. Hindi ba ganin nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, kung hindi siya nananahan doon sa mga templong gawa ng kamay ng tao, siya po'y mananahan doon sa templo. At ang templong yan ay yung katawan ng kanyang mga tinawan. Muli po, maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.